Masayang inamin ni Coach Norman Black na malaki ang may tutulong ng passport-only rule ng Thailand para sa bawat manlalaro ng Gilas Pilipinas. Pagpasok ni Brandon Ganuelas Roser sa hanay ng Gilas para sa SEA Games, ipinaliwanag ni Coach Norman. At sa kabila ng pagkabuo ng kupunan ng Gilas Pilipinas, tila nagpahiwatig naman si Coach ng pagbalasa sa hinaharap sakaling kailanganing gawin nito. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa panayam ng media, tila walang pagsidla ng kasiyahan si Coach Norman Black nang ihayag niya ang pagpabor ng 33rd SEA Games Organizing Committee ng Thailand sa dating rule nito na passport lang ang kailangan ng player. Para kay Coach Norman, malaki ang maitutulong nito. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan po natin si Coach sa report ni Reynald Magalyon ng Manila Bulletin. Kumpirmado na yung patakaran na passport only. Ang tanging hinihingi lang ng Thailand, gamitin ng mga manlalaro ang kanilang mga pasaporte bilang opisyal na dokumento sa pagpasok ng bansa. Malaking tulong yon para sa amin. Kahit paano, magkakaroon ako ng kupunang pinangungunahan ng isang manlalarong may mataas na antas ng talento tulad ni Brownlee. Actually, malaking bagay po talaga yun kasi sigurado mahirapan siya magbalasa si Coach Norman ng players kung hindi na-aprubahan ng organizing committee ang patakaran na passport lang para makapaglaro ang isang basketball player sa torneo. Marami kasing malalaglag sa hanay niya, sigurado yan. So, buti na lang nagbago yung rule at walang duda, masaya si Coach Norman doon. Unang-una, bukod sa hindi na siya magbabalasa ng players niya, alam niya na with Brownlee sa pangunguna ni Justin, magiging maganda ang kampanya nila doon. Si Brownlee din kasi kasama ng Gilas noong nakaraang 32nd SEA Games, kaya parang kampante na si Coach Norman doon. At dahil aprobado na ang passport only sa torneo, siguro isa na lang ang problema dito ni Coach Norman, di ba? Practice na lang ng kanyang mga players. Yung iba kasi nasa ibang liga overseas eh. So hamon sa kanya yung pagsasama-sama ng lahat ng players. Ayon sa report, 23 days daw sila magpa-practice bago dumating ang takdang araw ng competition. Plano ata nila, kung di tayo nagkakamali, gagawin nila 2 beses isang araw yung practice para mas makabuo sila ng chemistry. Amo yan, sabi nga nila. Mahalaga kasi yun para sa isang team, lalo na sa kaso ng grupo na dadalahin ni Coach Norman dito sa SEA Games. Halong player mula sa PBA, liga sa ibang bansa at UAAP dito sa atin. So abang-abang tayo dito mga ka-playoffs. Sa mga naunang report ay hindi lumalabas ang pangalan ni Brandon Ganuelas Roser bilang isa sa mga kinoconsider ni Coach Norman. Pero base sa report at huli niyang pahayag, malaki ang maitutulong ni BGR sa kanyang binuong hanay para sa SEA Games, dahilan para hugutin niya ito. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Norman sa report ni Matthew Lee ng Tiebreaker Times. Meron siyang karanasan kasi sa mga pandaigdigang palisahan, lalo na sa SEA Games. Ako mismo ang humiling na maisama siya at sa kabutihang palad, pinayagan ako ng pamunuan ng TNT na kunin siya para sa pambansang kupunan. Siya ang klase ng player na kayang mag-adjust sa korte. Mahusay din siyang pumukol mula sa labas. Kaya magbibigay siya ng malaking kakayahang magbago ng estilo ng laro. Higit sa lahat, nadadagdagan niya ng taas at lakas ang aming lineup. Obvious naman na malaking magiging role ni BGR doon, or may kakayahan talaga si Brandon, dahilan para i-consider ni Coach Norman Black. Isa si BGR sa mga inasahan ni Coach dati noong 2023 para agawin muli yung corona sa torneo na inagaw ng Indonesia dati, di ba? So walang duda na magbibigay ng magandang laban sa Gilas ang pagpasok muli ni BGR. Sa pahayag ni Coach Norman, bentahin ni BGR ang mabilis na adjustment or mabilis siyang maka-adjust. Pwede siyang maglaro ng iba't ibang posisyon. Yung kakayahan niyang bumato sa labas, malaking bagay din yun eh. Mas magiging maluwag ang depensa ng kalaban sa loob kapag may tirador tayo sa labas, di ba? Sa ngayon mga ka-playoffs, blanco ang lahat sa hanay na ipaparada ng iba't ibang bansa, partikular ang Thailand, Indonesia at yung Cambodia. Kung maalala natin, humugot ang Cambodia ng foreign players noong 32nd SEA Games. Sila yung nakaharap ng grupo ni Coach Chot sa final. At dahil passport lang ang kailangan, hindi na tayo siguro magugulat kung ipaparada ulit nila ang dating hanay na nag-second or naging runner-up dito sa Gilas Pilipinas noong 32nd SEA Games. Sa panig naman ng Thailand, mga ka-playoffs, dinig natin, basa rin sa report ni Homer Sison, marami silang magagaling na players na ipaparada dyan. Sila rin yung gagamitin umano nila kung naghigpit ng rule ng Thailand. Kung nag-adapt sila ng rule sa FIBA na kailangan, isang naturalized lang ang papasok bawat bansa. Ibig sabihin, magiging mabigat na kalaban ng host country na Thailand sa gold medal na hawak ng Gilas Pilipinas. Yung Indonesia, of course, papalag din yan. Pero sa ngayon kasi wala pa tayong balita tungkol sa komposisyon ng kanilang kupunan. Bagamat inihayag na ni Coach Norman na ito na ang kupunan na sasabak sa SEA Games, bukas naman umano siya sa posibleng pagbalasa sa nabuong hanay sakaling kailanganin nilang mag-adjust habang papalapit ang torneo. Narito ang kanyang paglalantad.
Tutukan natin si Coach Norman sa report ni Justin Kenneth Carandang ng GMA News Online. Halimbawa, sa ilang kadahilanan, may ilang players na naglalaro pa sa ngayon. So, hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na buwan. Pero syempre, yan ang kupunan natin. Sinikap ko lang pilihan ng mga pinakamahusay na manalarong available at yung tunay na may kagustuhang maglaro talaga. So base kay Coach Norman, mga ka-playoffs, open naman siya sa pagbabago ng lineup sakaling kailanganin nilang baguhin, di ba? Ibig sabihin, kahit final lineup na ang nakikita natin, yung binuo niyang hanay, hindi pa rin sigurado kung sila talaga makakarating sa SEA Games. Well, siguro ang nasa isip ni Coach Norman yung injury, di ba? Kapag ganun kasi, magpapalit talaga sila dyan. Or pwede rin na baka magkaroon ng aberya yung ilang players na hinugot niya sa ngayon. Kapag ganun, kakailanganin niya talaga magpalit or palitan ng sino mang players na hindi pwede. Pero sa kasalukuyan kasi wala siya nakikitang ganun eh. Normal naman yun actually, no? Yung pagpapalit ng players habang papalapit na yung competition. Pero sana sila na lang talaga. Huwag na sana magkaroon ng aberya, di ba? Sa ngayon mga ka-playoffs, kasama sa hanay si Justin Brownlee, si Ange Kwame, si Ray Parks, si Matthew Wright, si Jason Brickman, si Remy Martin, si VJ Pre, si Terdy Ravena, si Dave Ildefonso at si Brandon Ganuelas-Rosser kasama si Mike Phillips at Kimani Ladi ng UAAP. Sila ang sasagupa sa mga kupunan na handang tanggalan ng gold medal ang Pilipinas sa SEA Games. Kaya malaking responsibility ang nasa balikat nilang lahat mga ka-playoffs. Sila ang aasahan at titilian ng bawat Pinoy na mahilig sa basketball. So guys, maraming salamat.